Sa siyudad ng Maynila ay may isang ina. Ang pangalan nito ay Emma. Hindi ito swerte sa buhay may asawa, sapagkat ang napangasawa niya ay isang babaero, pabigat sa buhay, at wala ring trabaho. Isang supling na babae ang naging resulta ng kanilang pagsasama. Ito ay ang kanilang anak na si Rita. Pareho sila ng naging kapalaran, at gayon rin ang sinapit ng buhay ng anak niya. Niloko rin ang boyfriend, at naanakan lang rin ito. Ang kanyang apo ay iniwanan na lamang na para pang isang aso. Silang mag-ina ang tanging magkakampi at lumalaban sa hirap ng buhay. Abay Emma, may lagnat ka pala. Umuwi ka na muna at baka lumala pa yan. At lalo kang mahirapan. Ma'am, kaya ko naman po kaya please po, tatapusin ko po itong labahin ko. Wala kasi kaming kakainin mag-ina, pati ng apo ko. Kapag hindi ko po ito tinapos, wala na pong gatas kasi ang apo ko ngayon eh. Kagabi pa kami hindi kumakain. Naaawa po ako sa apo ko, ma'am. Kaya sana ihayaan nyo na lamang pong matapos ko itong labahin ko. Ibabad mo na lamang muna yan at balikan mo na lamang sa makalawa. Huwag kang mag-alala at babayaran naman kita ng buo. Sige na at umuwi ka na. Ito ang pero. Wika ng mabait na matandang teacher na pinaglalabhan ni Emma. Umuwi na nga sa Emma na napakainit na ng kanyang pakiramdam. Sumabay pa ang kalam ng kanyang tiyan at halos hirap na nga siyang lumakad. Mabuti na nga lang at nakasalubong niya ang kanyang kumaring si Liz at naagapan siyang bumagsak. Diyos ko Mars, ano nangyari sa'yo? Buti nakita kita. Bakit ka naglalakad ang layo-layo ng bahay mo? Ay naku Mare, ako ay pagod na sa kakapayo sa'yo. Sabi ng, demanda mo na si paring Roy at ang manugang mo. Ako ang bahala sa gastos, pero ayaw mo naman. Mare, wag na. Nabalik naman sa amin ni Rita ang kumpari mo, kaya hayaan mo na. At ang ama naman ng anak ni Rita, ay wala namang makapagsabi kung nasaan. Balita pa nga ay nagtatago ito, or pinapatay na ng drug lord na boss nito. Ititakbo daw kasi ang koleksyon na pera ng boss niya. Naku oo nga, bumabalik kapag wala na sila ng mga kabit niya, at kapag wala ng materan, ay saka lang babalik sa inyo. At pag may bago ulit na asawa, ay iniwan ulit kayo. At isa pa, sana nga ay ganun lang ang nangyari sa asawa ni Rita, no? Ay nako, ewan ko sa'yo. Tara na, ay na ang tricycle. Sumakay na tayo at uminom ka na kaagad ng gamot ha? Wika pa ni Liz. Agad namang sumalubong si Rita sa pintuan ng bahay nila at inalalayan ng kanyang ina. Inay, sabi ko na't dire-diretso ang lagnat mo eh. Yung tuloy, lumala pa. Pag-aalalang sambit ng kanyang anak. Anak, painumin mo na kaagad ng gamot ang nanay mo ha? Ani naman ni Liz. Opo, Ninang. Inay, ito po ang gamot at kumain na po kayo. Nagdala po ng ulam si Ninang Liz. At Nay, napapansin ko po na malimit ka na pong lagnatin na. Ano kaya at alagaan mo na lamang po si baby at ako na lamang po ang maghahanap buhay. Naku, wag na Rita. Bata ka pa. Mag-aral ka na muna. Sa pasukan ay graduating ka na ng high school. Ako na ang bahala anak. Magpapahinga na lamang muna ako ha. Ang apo ko ay pakainin mo. May binili akong gatas yan. Sorry po Nay ha. Maaga po akong naging pabigat sa inyo. Pinagsisisihan ko po na nagpapuntis po ako kaagad at adik pa po ang naging manugang mo. Hindi kayo pabigat anak. Mahal na mahal ko kayo. Pasensya ka na ha at minana mo ang aking naging kapalaran. At lumaki ka na nakamulatan mo ang ganitong buhay. Pahinga ka na po Inay. Salamat po sa pagmamahal sa akin. Sa amin po ng apo nyo. Wika ni Rita. Ilang araw ring nakahiga sa Emma at napilitan nang lumapit si Rita sa mga malalayong kamag-anak nila. At hindi naman siya binigo sapagkat mababait naman ang ilang mga kamag-anak ng side ng ina niya. At may nag-offer pa nga sa kanya na ipagamot na raw ang kanyang ina sa pagamutan. Inay, ipapagamot na raw po ni Tia Norma. Please Nay, pumayag ka po ha. Sa isang araw ka daw po niya pupuntahan dito. Dahil sa kakapilit ni Rita, ay pumayag naman si Emma at nagpa-check up kasama ang pinsan niyang si Norma. Ngunit hindi maganda ang kanyang natuklasan. Malala na pala ang sakit niya, kaya't pabalik-balik ang lagnat nito. Ate Emma, malala na pala ang cancer mo sa baga. Kaya pala lagi kang may lagnat, may bukol na, at malaki na raw ito. Norma, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo nang babangkitin kay Rita. Ayaw kong malaman ni Rita.
Ipangako mo sa akin. Pakiusap. Ipangako mo, Norma. Dahil sa pakiusap ni Emma, hindi nga sinabi ni Norma kay Rita ang lahat at nanatili itong lihim. Naibili naman ng gamot si Emma sa tulong ng iba pang kamag-anak. Kaya naman pansamantala na lumakas ang katawan ni Emma. Patuloy itong naglabada at may ilang nag-aabot ng pera, sapat para makapasok sa eskwela si Rita. Hanggang sa nakatapos na nga ito ng high school. Walang kaalam-alam si Rita na ang inay niya ay malapit nang mawala sa piling nila. Nay, salamat po ha. Kahit papaano po ay may diploma na po ako. Makakapag-apply na po ako sa mall. Ako na lamang po ang magtatrabaho, Nay. Ani ni Rita. Masaya ako, Rita. Ang saya ko sobra. Kahit pinabayaan tayo ng ama mo at ng ama ng apo ko, ay mahalaga. Ay nakaraos tayo kahit papaano. Inay, summer pahinga ka na pong maglabada ha. Ako naman na po ang magtatrabaho muna. Magagalit na ako kapag umayaw ka. Alagaan mo na lamang po muna si baby. Naglalakad naman na po ito. Hindi ba baby ko? Pag-aaliw pa ni Rita sa kanyang anak. Lingid sa kaalaman ni Rita, ay pilit na hinahanap ni Emma si Roy upang ihabili ng kanyang anak sa oras na humina na ang kanyang katawan at siya ay mawala na. Kung saan-saan pinagtatanong ni Emma si Roy sa mga kakilala nila at nagmamakaawa na sabihin na hinahanap niya ito. May naawa namang isang malapit na kaibigan ni Roy at itinuro ang bahay ng bagong asawa nito. Halos pang-5 na ang asawa ngayon ni Roy at may anak na rin pala ito. Sa kanto lang nakipag-usap si Roy at matapang raw ang bagong asawa nito. Baka raw awayin lamang sa Emma. Bakit ba Emma? Ano bang kailangan mo? Wala akong pera no? Palamunin lang ako ng asawa ko. Wala akong may bibigay sa'yo kaya umalis ka na dito. Sad ni Roy. Ang kapal ng mukha mo. Para bang ako pa ang dapat matakot sa asawa mo ah. Malapit na akong mamatay, Roy. Si Rita at ang apo mo. Paano na sila? Mahawa ka naman sa apo mo. At sinabi ni Emma ang lahat-lahat at nagmakaawa kay Roy. Pero bato na nga ang puso nito. Kanya-kanya na tayo, Emma. Wala na akong pakialam sa apo mo. Asan ba ang ama nun? Bakit hindi yun ang puntahan mo? Napakawalang hiya mo, Roy. Sumpain ka nawa. Bahalang araw ay karma ang uusik sa'yo. Tandaan mo yan, Roy. Pero tinalikuran lamang sa Emma ni Roy at bumalik na ito sa bahay ng kinakasama nito. Awang-awa ang kaibigan ni Roy, kaya lang ay wala rin itong magawa. Emma, nakakaawa pala ang kalagayan nyo. May sakit ka pala. Kahit kaibigan ko yung si Roy, ay matagal ko na yung pinagsabihan hanggang magkatampuhan na kami. Pero wala eh, ganun pa rin talaga ang pag-uugali niya. Saad ng kaibigan ni Roy at dumukot ito ng 500 piso at iniabot kay Emma bilang tulong daw nito sa gamot niya. Umuwing luhaan sa Emma at pilit nitong inilihim kay Rita ang lahat. Dumaan muli ang mga araw at may nararamdaman na sa Emma na kakaiba sa katawan niya. Nanghihina na talaga siya at madali nang habuin. Diyos ko, wag po muna sana. Maawa ka po sa apo ko at pati na rin sa anak ko. Dalangin ni Emma. Summer nang magsimulang magtrabaho sa isang mall itong si Rita at agad naman itong nagustuhan ng manager at kaagad na naregular. Nag-alaga na lamang ng apo si Emma, ngunit nararamdaman niya ang hirap sa paghinga at paminsan-minsan na pag-ubo. Inay, ayan madami na tayong bigas at dilata. Aabot na yun sa susunod na sahod ko. Tapos may tinapay at gatas na po ang apo nyo. Bakit parang malungkot kayo, Nay? Hindi anak, masaya ako. Sagot naman ni Emma na pinipilit na huwag tumulo ang kanyang luha. Naging busy si Rita sa pagtatrabaho. Umaalis ng 7:00 ng umaga at umuwi ng 8:00 ng gabi. At hindi niya napupuna ang pagpayat ng kanyang ina. At kahit hirap na nga sa Emma, ay hindi ito dumadaing kay Rita. Hanggang isang araw pag uwi ni Rita, ang tiya Norma na niya ang nag-aalaga ng anak niya. Lumuluha itong sumalubong kay Rita. Rita, patawarin mo sana ako. Ayaw ipaalam sa'yo ng inay mo ni stage 3 cancer na ang kanyang sakit. Nalaman namin ito nung ipacheck up ko siya at nagmakaawa ang inay mo sa akin na huwag sabihin sa'yo, Rita. Nasa morgue na ang nanay mo. Si Ninang Liz mo ang nag-asikaso sa kanya. Dadala pa niya ang anak mo sa bahay ng ninang mo. At nang bumalik siya rito, ay nahiga at nalagutan na ng hininga. Ito ang sulat ng inay mo sa'yo. Maluwalo ang sambit ng tiya Norma niya.
Tita anak, huwag kang iiyak ha, at lakasan mo ang loob mo. Pero hanggang dito na lang ako anak. Gusto ko man alagaan pa kayo ng apo ko, pero sinusundo na ako ng lolo at lola mo. Pabigay na ang katawan ko anak. Pinuntahan ko ang ama mo at nagmakaawa na tulungan ka pero bigo ako at pinagtabuhay niya lang ako Rita. Kaya Rita, lakasan mo ang loob mo ha. At palagi kang magdasal anak. Ako'y nakatanaw lamang sa inyo at gagawin ko ang lahat para maalagaan kayo. Hindi kayo pababayaan ni Ninang Luz mo at Tia Norma mo. Magdasal ka palagi anak ha. Sulat ni Emma kay Rita. Hindi, inay. Sabihin mo Tia na nagbibiro ka lang. Sabihin mo po, inay. Sa bahay ni Liz, ibinuro lang bangkay ni Emma. Dahil malawak ang bakuran, kumpara sa bahay nila na napakaliit lamang. Inay, paano na po kami ni baby? Paano na po kami inay? Rita tahan na. May mga kamag-anak ka pa. Nandito kami para sa'yo. Huwag ka nang magkaganyan. Tulong-tulong tayo. Kahit mahirap rin kami sa buhay. Tahan na Rita. Saad ng Tia Norma ni Rita. Ina anak, nandito ang ninang. Kung ano man yung pagdadaanan mo, ay nandito ako palagi sa'yo. Alam mo yan. Saad naman ni Liz. Sinusumpa kita itay. Sa ginawa mo sa amin inay. Galit na sabi ni Rita. Dumaan ang buwan at ginawang araw ni Rita ang gabi. Nag-apply kung saan-saan para may extra na kita. Inihahanda niya para sa pag-aaral ng kanyang anak at para na rin malibang at malimutan ang problema. At lalo na ang lungkot ng pagkawala ng kanyang ina. Ang anak niya ay inihalbiling niya sa kamag-anak niya na malapit sa lugar nila. Inaabutan niya na lamang ito sa abalang nagagawa niya. Ngunit ang tao nga naman kahit kadugo pa ito, pag alam na wala kang maraming pera, ay talaga namang magiging masama ito sa'yo. Palagi nang pinapabayaan ng mga ito ang anak ni Rita. At doon na nagsimula ang mga pagpaparamdam ni Emma. Hoy, ang alaga mo nasa kalye na. Sigaw ng isang babae. Ay ano ba yan? Nakakainis tong si Rita. 100 lang ang inebot tapos papakainin pa namin ang anak niya. Sambit ng tagapag-alaga ni Rita sa anak niya. Di nagtagal, ay tuluyan nang napabayaan ng anak ni Rita. At maya-maya lang, isang mabilis na motor ang dumarating at nahagip ang anak ni Rita. Hoy yung bata, masasagasaan ng motor. Sigaw ng mga tambay. Natumba ang motor at pati na rin ang anak ni Rita. Malayo ang narating at hindi naman nasaktan. Ang ipinagtataka ng mga tambay ay kung papaanong nakaiwas ang bata at ang lahat ng iyon ay hindi na nalaman ni Rita. Wala namang magawa ang Tia Norma ni Rita sapagkat marami rin itong apo, kaya naman hindi na ito nalaman ni Rita. Naging piping saksi ang mga tambay sa kanilang lugar. Hating gabi na nang makauwi si Rita. Galit na galit ang pinagbantay niya. Nakakaabala daw ng tulog ang mga oras ng dating ni Rita. Galing kasi ito sa factory sapagkat panggabi ang duty niya. Humingi naman ng paumanhin si Rita at umuwi na ang mag-ina. Habang sila'y naglalakad sa daan at wala nang katao-tao sa paligid, ay bigla na lamang merong isang lasing na humarang sa mag-ina. Balak nitong agawin ng bata kay Rita at bigla na lamang isang anino ang tumulak sa lalaking lasing at ito ay natumpa. Sa takot ng lalaki ay nagtatatakbo ito at maging si Rita ay nagtatatakbo na rin pauwi ng bahay nila sa takot. Anak, natatakot na ako pag uwi tayo ng gabi. Nahihiya naman ako kay Ninang kasi may apo na rin siya. Diyos ko, paano na tayo nito? Daing ni Rita. Tinabukasan ay nag-day off si Rita. Naglaba at naglinis ng bahay ang naging trabaho niya. Inasikaso muna niya pati ang kanyang anak. At habang pinaliliguan, napuna ni Rita ang mga natuyo na sugat sa likurang bahagi ng kanyang anak. At para itong mga kurot at may mga pasapa ito sa hita at braso. Anak, sinasaktan ka ba nila? Sorry anak ha. Hayaan mo, hindi na kita ihabilin doon. Awang-awa si Rita sa kanyang anak. Naisip niya na kahit din pala kadugo, ay maaaring hindi rin maging makatao ang trato sa kanilang kamag-anak. Kaya't napakahirap magtiwala sa tao. Kaya naman naghanap na lamang ng kasambahay si Rita. Isang may edad ng babae ang kanyang nakuha. Na nagkataon na naghahanap ito ng trabaho. Kompleto naman sa requirements kaya naman tiwala roon si Rita.
Mapagkakatiwalaan ba yan, Rita? Baka mamaya ay masamang tao yan, ha? Hayaan mo at sisilip-silipin ko, ha? Wika ni Ninang Liz niya. Dumaan ang ilang mga araw. Nalaman niyang mabait talaga ang matanda na kung tawagin ng anak ni Rita ay Aya. Dahan-dahang nakakaipon na rin si Rita at naging panatag na ang loob niya. Naging supervisor na si Rita sa mall at tumaas na ang sahod niya. Rita anak, kumain ka na. Huwag kang magpapalipas ng gutom at maging ang damit mo ay magpalit ka na. Manang salamat po ha. Para kang nanay ko magsalita po. May apo ka na po ba? Bakit hindi ka po nagdi-day off? Uwi ka na po muna na sa inyo. Baka hinahanap ka na po ng mga anak nyo. Nako, wala na akong pamilya Rita. Matagal na ako sa lansangan at hindi ko na alam ang pauwi sa amin. Hindi ko kayang ipaliwanag anak pero hayaan mo na lamang. Ang mahalaga ay ayos tayo. Ayos kayo ng baby mo. Hindi na binigyan ng pansin ni Rita ang ganong senaryo. Basta para sa kanya ay mabait ang matanda at mapagkakatiwalaan ito. At nakadalawang taon na ito sa kanila. Ayaw nitong tumanggap ng sahod kahit nagtaka si Rita. Aba nay, hindi po ako papayag. Kailangan mo ang pera na yan nay. Nako anak, aanhin ko ang pera na yan. At saan? Sino ba ang paglalaanan ko? Idagdag mo na lamang yan sa ipon mo anak. Mahalaga sa akin ay may bahay na matitirhan at merong nakakainan. Sa totoo lang ay marami na akong ipon. Nakatabi lang. Sige na Rita, makinig ka sa akin ha. Sad ng matanda. Rita, hayaan mo na. Baka nga naman wala siyang maalala at aanin nga ba naman niya ang pera. Mabait siya at parang nanay mong kumilos. Nako, nalulungkot tuloy ako. Naalala ko ang nanay mo. Basta't magkipon ka ha. At lagi ko naman silang pinupuntahan ni baby mo eh. Payo ng Ninang Liz na Rita. Isang araw, nagulat na lamang ang matanda nang may biglang pumasok na lalaki sa bahay nila. Uubo-ubo ito at payat na payat at parang alam na alam ang lugar. Maging ang paghiga sa kama ay parang kanya kong pumilos. Hoy! Sino ka at bigla ka na lamang pumapasok dito? Wala kang pakialam. Sad ng lalaki. Agad na tinawagan ng matanda si Rita at agad na umuwi si Rita sa takot na baka masamang tao ito. At laking gulat na lamang ni Liz at ni Rita na sabay na dumating sa bahay at nakita ang matandang lalaki. Wow! Galing! Sino po kayo, Manong? Tanong ni Rita. Aba, napakagaling ha. Bravo, magpalakpakan tayo. Wika naman ni Liz. Ano, ganyan na lang po ba? Uwi ka dito nang may sakit na? Aba, patawarin ako ng Diyos. Nasaan ang mga anak mo? Lumayas ka dito. Doon ka sa mga anak mo at sa mga babae mo. Layas! Sigaw ni Rita at nagwala na ito. Pare, kung may kahiyan ka pa, umalis ka na. Alam kong masama at naging walang galang sa iyo ang anak mo. Pero nasaan ang hiya mo? Missing ko nga wala kang ambag sa anak mo eh. Tapos ngayon siya lang mag-aalaga sa iyo. Naku pare, nasan ba ang mga anak mo ha? Sila ang mag-alaga dapat sa iyo. Ang hirap ng pinagdaanan ng inaanak ko. Namatay si Maring Emma na wala kang pakialam. Tapos kayo na iuwi ka ng ganyan. Lumayas ka. Ang kapal ng mukha mo. Sigaw ni Liz. Wala na akong pupuntahan. Pinalayas na ako ng mga anak at asawa ko. May karapatan ako dito sa bahay. At dito ako titira sa ayaw at sa gusto nyo. Ang hirap sa kalye eh. Ang sama ng ugali nyo. Akala mo naman kung sino kayo. Sabi ni Roy. Karapatan? Saan ka may karapatan sa bahay at lupa na ito? Ang nagmamay-ari nito ay ang inay ko. Dalaga pa lang si inay ay nasa pangalan niya na ito. Sobrang kapal ng mukha mo. Kahit pasensyahan na lamang tayo, tatawag ako ng mga barangay. Sigaw ni Rita. Hinila ni Rita ang ama niya at pinalabas ng bahay at tumawag si Liz ng tanod dahil alam naman ng buong barangay ang kwento ng buhay ni Rita. Pinanigan ng barangay si Rita at dinala niya sa barangay si Roy at hinanap ang huling asawa nito. Hindi na nakialam pa sa barangay si Rita at itinuloy na lamang niya ang buhay nilang mag-ina. Balita ni Liz, dinala ng barangay si Roy sa bahay ng huling asawa. Sa iya kay Kapitan ay napilitang tanggapin muli si Roy. Pero mukhang hindi na tao ang trato kay Roy. Maging ang 3 anak nito sa kinakasama ay wala ring pakialam sa kanya. Isang magandang kapalaran naman ang dumating kay Rita.
Nagustuhan siya ng isang supervisor rin ng mall. Binata pa ito. At napakabait nito maging ang pamilya na Tubong Laguna. Mahal na mahal nito si Rita, maging ang baby niya. At tinanggap ito ng buong buo ni Greg. At pati na rin ang pamilya nito ng buong buo. Dahil may trabaho naman si Greg at hindi man mayaman. Pero may sinabi naman ng pamilya, hindi na pinagtrabaho pa si Rita at talagaan na lamang daw si baby sa bahay. Ilang taon pa ang dumaan sa kanilang buhay. Pinakasalan ni Greg sa West Rita. Hindi kasi ito Catholic, pero ang buong pamilya nito ay mahal na mahal ang mag-ina. Iyak nang iyak si Liz at pati na rin ang matandang yaya. Dahil sa wakas, nag-iba na ang takbo ng kapalaran ni Rita kumpara kay Emma. Tita, ang saya-saya ko. Hindi ka na mag-iisa at may kasama ka na sa pagtanda. Napakabait ni Greg, maging ang magulang niya. Salamat po sa Diyos. Wika ni Liz. Anak, masaya ako sa inyo ni baby. Napakasaya ko. Hindi ako nabigo sa aking sakripisyo at sa aking dasal na sana'y huwag kang maging kagaya ng nanay mo. Anak, ngayong nakita ko na maganda na ang kalagayan niyo ni baby, ay magpapaalam na ako ha? Sad ng matanda. No, wag po. Hindi ka po alis dito, Nay. Dito ka na po sa akin. Pag umalis kayo, magtatampo po talaga ako sa inyo niyan. Parte ka na ng pamilya ko po. Kaya, Nay, wag ka na pong umalis ha? Ani ni Rita. Opo manang, wag ka naman ganyan, pamilya ka na ni Rita eh. At kung nasaan man kami, ay sasama ka namin. Hanggang dito sa Laguna. Wika naman ni Greg. Tumango na lamang ang matanda at ngumiti. Naging busy na ang lahat. Ayaw nang bitawan ng pamilya ni Greg ang anak ni Rita. Nagkasiyahan ng lahat. Ilang oras pa, hinanap ni Rita ang yaya ni baby. Pero sa kasamaang palad, ay nawala na ito hanggang sa labas ng gate. Hinabol pa nga ito ni Rita sa kalye, pero bigo na siya. Umalis na talaga ang matanda at inisip na lamang ni Rita na umuwi na ito sa kanilang bahay. Kaya't kinabukasan ay agad nang bumalik ng bahay nila si Rita. Nay, nasaan ka? Bakit naman ganoon? Napamahal ka na sa amin tapos bigla ka na lamang mawawala. Bulong ni Rita. Wala na talaga ang matanda at ang mga damit nito ay hindi nito dinala. Kasama na ang lahat ng mga kagamitan na si Rita ang bumili. Naroon lahat maging ang wallet nito na may lamang pera na inipon sa pamamagitan ng sahod nito. Kompleto at nakatupi ng ayos. Napaisip tuloy si Rita sapagkat nahihiwagaan kung nasaan napunta ang matanda at bakit bigla na lamang itong umalis ng bahay nila. Inay, ikaw po ba yun? Sinamahan mo ba kami ni baby, Inay? Inay, maraming salamat po at hindi mo kami pinabayaan ni baby. Alam kong ikaw na ikaw yun, Nay. Kaya pala alam na alam mo ang lahat, Inay. Naabutan ni Liz si Rita na umiiyak sa bahay niya at sinabi ni Rita ang lahat sa ninang niya. Tama ang kutob ko. Si Marion, mahiwaga man pero yun din ang pakiramdam ko. At talagang binantayan kayo, Rita. Salamat sa pag-aaruga mo sa mag-ina mo, Mare. Bulong naman ni Liz. Agad na nagpamisa ang magninang at hindi na sila nagsalita pa, maging itong si Greg. Iginalang na lamang ang pananahimik ni Rita. Si baby naman ay hinahanap niya ang yaya niya. At di kalaunan, ay unti-unti na rin naman itong nalibang sa mga pamangkin ni Greg. At ang mga ito ay nakakalaro na niya. Sa Laguna na nanarahan ng mag-ina. At ngayon ay buntis na muli siya at malapit na ang mga anak. Bago siya mag-labor, isang panaginip ang naranasan ni Rita. Inay, salamat po, Inay. Kahit sa panaginip ay nagpakita ka sa akin. Isang mahigpit na yakap at halik ang sumalubong kay Emma. Mahal? Rita? Gising, nananaginip ka. Sambit ng kanyang asawa. Dumaan pa ang ilang buwan at naisilang na nga ang malusog na lalaking sanggol na Rita. At mula noon, alam na ni Rita na kasama niya sa tabi niya ang kanyang ina. Lumakas lalo ang loob ni Rita dahil lahat pala ng hiwaga sa buhay ng tao ay pwedeng magkatotoo at sa kabila ng hirap at mga pagsubok ay meron pa rin palang naghihintay na kaginhawaan.